Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 11. At sa isang linggo po ay Semana Santa na. Linggo di palaspas na sa linggo. Ano? At definitely marami na naman pong magsisimulang magbiyahe at magbakasyon. Sa kanilang probinsya, ba? Siyempre long weekend diyan, baka yung iba nga kumuha na ng buong linggong bakasyon, Sana all. Sana ganun din dito sa Amerika at alam niyo po dito sa Amerika ang Semana Santa ay hindi masyadong palibasa ay hindi naman po ito predominantly Catholic, marami pong relihiyon dito. Ay hindi katulad ng Pilipinas, halos 90% siguro ay Katoliko. Dito po ay hindi. Hiwa-hiwalay po. Iba't iba ang relihiyon dito. Kaya ang ating dito, ang Holy Week ay hindi talaga pinagtutuunan ng pansin. At yan po, ay syempre, di yung mga Katoliko lang ang di-decide kung gusto nilang magbakasyon o hindi. Of course, binibigyan naman po ng freedom na mag-file ng mga bakasyon ng mga empleyado. At usually hindi naman po hinaharangan yan because of religious practice of freedom. Okay, so kamusta na sa Pilipinas? Ayan na, meron pong napahayang senador at mga senador. Senador o senadora. Kahapon, dahil po nangyari? Abay, sinight for contempt po itong si Ambassador Marcos Lacanilao. Ito pong si Ambassador Marcos Lacanilao, ito po ang nagsama o nag-escort kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Okay. So, sinasabi na alam nyo na ginigrill po siya kahapon doon sa sa hearing ng foreign relation na pinangungunahan ni Amy Marcos. Ginigrill po sila. And then of course hindi nagustuhan ng sagot at sabi ay nagsisinungaling. Ay pinakontempt. Kinontempt po itong si Ambassador Lacanilao. And ikinulong sa Senado. Ito ang problema. In-override po ng presidente ng Senado na si Chis Escudero ang contempt citation na pinalabas ni Amy Marcos laban kay Marcos Lacanilao. At anong dahilan? Ay dahil wala daw sa proseso. At for humanitarian reason. Ano ibig sabihin? Kasi yung pong proseso ata ay bago ka magbigay o bago mag-issue ng citation for contempt ay kailangan munang mabigyan ng pagkakataon magpaliwanag. At saka ito atang kailangan atang payagan ni Chis Escudero bago mapakulong. Yan po ang nangyari. Ito pong si Amy Marcos naglabas agad ng citation for contempt. Hindi nagustuhan ni Chis Escudero at alam niyo ang sabi ni Chis Escudero ay huwag gamitin ang Senado sa personal gains. Kasi nga naman, ito si Amy Marcos, obviously, ito ay nagpapalakas lang sa mga Duterte. Kasi po, napakababa na niya sa survey. Bababa na sa survey. Mukhang wala na po siya sa top 12. Baka wala na sa top 13, 14, wala na rin po.
So, kumbaga, sa tingin ko opinion ko to, but Jaime Marcos has nothing to lose in doing this but everything to gain. Ano ibig sabihin nun? Aba, suicide mission na tayo. Ano? Damay-damay na. Total, matatalo din lang ako. Baka sakali, baka sakaling manalo ako kung ako'y sasamahan ng mga maka-Duterte camp. Ano? So, tuloy ang paninira niya. Anong gusto nila? Ay aminin ng gobyerno na itong mga kamalian na nangyari sa pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Ano? At gusto niya sa tingin ko opinion ko to. Pero gusto niya na ipalabas na ang nagkamali ay si Bongbong Marcos. Ano? Bongbong Marcos ang gusto niyang palabasin. At kasi nga naman may mga conflict sa mga sinabi kung sakalit mga sinabi ni Bongbong Marcos, dahil at sabi ni Bongbong Marcos ay hindi makikipag-cooperate sa ICC. At so pinipilit nila na, hey, nakipag-cooperate pa rin kayo sa ICC. So, despite the fact na meron na pong pinapaliwanag ang Department of Justice Secretary na si Crispin Remulla, pinapaliwanag niya kung anong basihan and everything, ang gusto pa rin ay ipilit na nagkamali kayo at hindi yan nasunod. Alright, so alam niyo po, yung mga tanong na yan noong nitong mga senador na to, ay yan po ay nasa husgado naandun na sa Supreme Court. Bakit hindi nila hintayin kung ano ang sagot ng Supreme Court? Bakit hindi nila hintayin kung tama ba ang ginawa ng gobyerno? Kung mali ang ginawa ng gobyerno, ay di so be it. Mali. Okay? Hindi sila ang nag-iimbestiga, hindi itong senador kasi hindi naman sila husgado . At huwag nilang ipilit ang isang bagay na ayaw namang sabihin ng mga resource person. Yung mga resource person na yan, naandyan dahil hindi kagustuhan nila, dahil kagustuhan nyo na magsalita at tulungan kayo. But the problem is, ang gusto nyo, ipinipilit nyo kung ano yung gusto nyong sabihin nila. Yan na po ang sabi obviously, yan ang gusto nila ng mga senador na yan. At napansin yan, at sinabi yan ni Crispin Remulla na kung bakit ayaw nilang pupunta dyan sa mga hearing na ganyan is because ipipilit sa kanila na sabihin ang mga bagay na hindi naman nila gustong sabihin under executive privilege at igigrill sila. Alam mo minsan yung nangyari diyan kay Crispin Remulla diyan, napabilib ako sa kanya diyan . I mean, inamin niya na siya na lahat. Siya na. Siya ang nag-utos, siya ang nag-clear, whatever. The buck stops with him. Pero mukhang ayaw pa rin ng mga senador. Ayaw pa rin ng mga senador. At ang gusto ay mas mataas pa sa kanya ang nag-clear. Okay. So, ewan ko kung may susunod pang hearing diyan. Mukhang nagsasayang na talaga ng oras at saka pera itong mga senador na to. Hintayin na lang nila kung ano magiging desisyon ng ICC or ng Supreme Court sa mga tanong nila. Desisyon ng Supreme Court particularly sa mga tanong nila. Kung yan ba'y tama ang pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa The Hague, yan po actually ang issue. Para nga naman, pag nag-grill itong mga resource persons na to, sisikat sila. Sisikat yang si Jaime Marcos. Now, patuloy na bumababa ang rating sa survey. Hindi na magiging senador yan.
Ano? So, kaya nga ngayon, ay di sila ah, ano bang tawag dito? Sugal na lahat. Ano? Susugal na ni Amy Marcos lahat. Okay? At any rate, so, yeah, ito pong si Amy Marcos ay napahiya, no? Napahiya. So ngayon, itong sila Kanilaw ay siyempre pinalaya rin, ano? Pinalaya rin. Dahil sinupla ni Chis Escudero itong citation ni Amy Marcos for contempt against Marcos na Kanilaw. Napahiya. Okay? So, moral lesson ay huwag masyadong mayabang na akala nila ay kaya na nila lahat. Ano? Alright. So magandang araw po muli sa inyo hanggang sa muli. Bye-bye!